Nakita nila Enteng at Madonna si Paeng na may hawak ng bag na may tracker. Agad nila itong hinabol para upang makatakas, sinabuyan ni Paeng ng pera ang mga tao sa paligid. Nagkagulo ang lahat, kaya't nagkaroon siya ng pagkakataon tumakas. Agad niyang iniabot ang bag kay Fatima at inutusan ito na dalhin si Tanggol sa ilog at agad na umalis. Binalaan ni Tanggol si Fatima. Sinabi niya na hindi titigil si Ramon hanggat hindi siya nababawi. Alam niya ang galit ng kanyang ama. Sinubukan ni Tanggol na kumbinsihin si Fatima na siya na ang magmaneho. Pero nagmatigas si Fatima, sinabing kaya niya. Halata sa mukha niya ang kaba habang nagpapatuloy sa pagmamaneho. Nang isa sa mga tauhan ni Ramon, ang grupo nila Enteng, sinabing bilisan dahil mukhang nakakatakas na sina Fatima. Sinagot ni Enteng na hayaan lang muna dahil kita pa naman ang tracker, ting sila Fatima at Tanggol sa lugar kung saan dapat iiwan si Tanggol. Pilit si Fatima na umalis na agad, sinabing iiwanan na lang niya si Tanggol doon. Fatima, dala ang bag na may tracker. Sinubukang pigilan ni Tanggol, sinabing delikado ang ginagawa niya at tiyak na ikapapahamak niya ang pagdadala ng bag na iyon. Tumakbo si Fatima papalayo, humingi ng tulong sa mga tao para makalusot. Nagdulot ito ng sagabal sa mga tauhan ni Ramon na Naabutan ni Tanggol si Fatima at tinakpan ang bibig nito upang hindi sila makita ng mga tauhan ni Ramon. Nagtago sila sa gilid ng iskinita. Pumiglas si Fatima at sinabing kailangan niya ang pera para matulungan ang kapatid niyang si Maki at makapagsimula ng bagong buhay. Pinagbalaan muli siya ni Tanggol na mapapahamak siya sa ginagawa niya. Nakita ni Madonna na gumalaw ang tracker. Agad silang nagdesisyon na ikutan ito para maagapan. Samantala, tinulungan ni Tanggol si Fatima para makalayo pa. Samantala sa pasugalan, tinanong ni Miguelito si David kung may pera pa itong natitira dahil sunod-sunod na ang pagkatalo nito. Agad namang ipinakita ni David ang dokumento ng mga ari-arian ng kabayero. Ginawa niya itong pamusta. Pumayag si Miguelito. Nakipag-deal siya kay David. Isang laro lang. Kung matalo si David, kukunin niya ang lahat. Pero kung manalo ito, bibigyan niya ng 200 milyon si David. Habang lalong umiigting ang tensyon sa pagitan ng pamilyang Benito at ng kampo ni Ramon, unti-unting lumalabas ang tunay na lalim ng bawat karakter. Si Tanggol, sa kabila ng pagiging bihag, ay patuloy na nagpapakita ng tapang at malasakit. Hindi lang para sa sarili kundi maging sa kalaban niyang si Fatima. Si Fatima naman, bagamat puno ng pangarap para sa kanyang pamilya, ay napipilitang gumawa ng desisyong maaaring ikapahamak nila. Samantala, sa isang magkaibang mundo ng sugal at kapangyarihan, patuloy ang mapanganib na laro ni Miguelito at David, kung saan mas malaki na ang nakataya kaysa sa pera, reputasyon, ari-arian at buhay. Sa bawat galaw ng mga tauhan, lalong lumalalim ang alitan at ang sukdulang banggaan ay tila hindi na maiiwasan. Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section. Huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa panunood.